pagpapagal niya sa tahanan ng Panginoon, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Amen. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Tawagin natin si Brother Remar Garcia. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon para sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Grabe, nakakaiyak pala pag pinapakilala. No? Ayan. Sige, tayo manalangin sa umagang ito. Minsan pa, hallelujah. Lord, salamat o Diyos sa umagang ito o Diyos. Salamat sa bagong pagkakataon, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hindi masayang, Panginoon, ang araw na ito, Diyos. Lord, dalangin namin, marinig namin ang iyong tinig, o Diyos. Maranasan namin ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. At higit sa lahat, o Diyos, matuto kami, o Diyos, sa inyong mga salita sa umagang ito. Dalangin ko, o Diyos, Panginoon, pangunahan niyo po ako, Panginoon, bilang tagapagsalita sa umagang ito, O Diyos. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran sa umagang ito. Pinupuri kita, O Diyos, pinapasalamatan kita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Wow. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Good morning po sa bawat isa. Maging sa mga nanonood po sa atin sa live, good morning, isang pinagpalang umaga po sa inyo. Alam niyo po, sa totoo lang, Sunday pa lang, sinabihan na ako ng ating Pastor Ralph na ako yung magsasalita ngayong linggo. At sabi ko, at naalala niyo naman, nung bago umalis ang ating Kuya Alejandro, ay kumbaga nagbahagi siya ng kanyang gift. Sabi ko, ay, sa wakas magagamit ko na yung gift. Pero alam niyo ba nung time na yun talagang binasa ko kung ano yung kasunod ng Matthew chapter 5, pero sabi ko, ba't parang walang nagbago? Parang ganun pa rin. Parang ganun pa rin na parang kahit paulit-ulit kong basahin, talagang wala akong maintindihan. Minsan nga gusto ko nang i-message si Alejandro, parang ano bang sinasabi sa'yo ng Panginoon tungkol dito? Para magamit ko naman yung gift mo. Kaya lang hindi ko talaga makuha. Alam niyo, hanggang sa dumating yung event, dahil sobrang busy po ng ating JTG Kainta, isang malakas na palakpak naman para sa Panginoon. Grabe. Hindi tayo sa bilang, kundi sa kung ano yung kayang nagagawa natin. Amin ba? Dahil sinasamahan tayo palagi ng Panginoon. So, sa buong linggo, sobrang busy po ng buong JTG Kainta dahil nagkaroon po tayo ng event na masquerade ng Friday lang po, nung Saturday at nung Friday. At nung Saturday po, so talagang nagbabasa na ako ng salita ng Panginoon. Hindi ko talaga makuha kung ano yung gustong sabihin ni Lord para sa atin. At nung time na sabi ko, Lord, wala talaga akong maintindihan. At ang binabasa ko pa lang nun, yung pagkatapos ng asin at ilaw, sabi ko, bakit hindi ako bumalik sa kung ano yung itinuro ng ating Pastor Ralph nung nakaraang linggo? Sino po nakakaalala na tayo ay mga asin at ilaw? You are the light, you are the salt and the light. Amen. At sabi ko, Lord, nalaman namin kung ano yung identity namin sa'yo. Na mahalaga na malaman mo kung sino ka. Tama? Kasi doon na susunod yung lifestyle mo. Kapag alam mo kung sino ka, alam mo kung ano yung gagawin mo. Halimbawa na lang ang electric fan. Kapag kilala niya ang sarili niya na siya ay electric fan, siya ay magpapahangin kasi siya ay electric fan. Ang rice cooker, kapag kilala niya ang sarili niya na siya ay rice cooker, anong gagawin niya? Magsasaing, mag-provide ng kanin. So kapag kilala mo kung sino ka, alam mo na ngayon kung ano yung gagawin mo. Ito yung time na nagturo ang Panginoong Hesus sa bundok at sinabi niya na tayo ay mga asin at ilaw at hindi niya iniwan tayo ng basta ikaw ay asin at ilaw at ikaw nang bahala sa kung anong gagawin mo. Pagkatapos nung sermon na yon, ito na yung mga sinabi ng Panginoon. Ito na yung dapat gawin mo. Ito na dapat yung lifestyle mo. So, hindi ako magiging mahaba sa umagang ito. Alam ko, sinabi sa akin ng ating Pastor Ralph na
punuin ko yung buong kautusan ng Matthew chapter 5, pero yung isang part lang talaga doon ako nag-focus. So, dapat kilala mo ang sarili mo na asin at ilaw. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nag-aalat o nag-aasim. Amen? Asin po, hindi asim, ha? Baka kasi nagkakamali po tayo. So, tayo. Baka nangangasim na po ang inyong mga katabi. So, madaling sabihin, pero sa totoo lang, mahirap gawin. Tama? Marami tayong isinasantabi para maging asin at ilaw araw-araw. Dahil magkaiba po ang standard ng mundo at ng Diyos. So, ang standard ng mundo, kung ano yung uso, amen, kung ano yung masarap gawin, masayang gawin, kung ano yung gusto mo, yun ang tama. Ang standard ng mundo ay yung sarili mo. Amen? Ginagawa ang tama kung may nakakakita. Amen? Basta hindi nahuli, okay lang. Kung hindi mo ako ginagalang, hindi rin kita rerespetuhin. Yan ang standard ng mundo. Pero ang standard ng Panginoon, ito, kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang tama. Ang standard natin ay ang salita ng Diyos. Hindi ang ating mga sarili. Tapat kahit walang nakakakita. Katulad ng sinabi ng ating Pastor Ralph, talaga namang, sa akin po talaga pinaabot yon. At siguro kung hindi ako tapat sa Diyos, baka yung mahigit 10 na yon, baka naging 6 na lang yon pagkaabot ko sa church. Amen? Napakatapat talaga ng ating Kuya Gerald, kahit siya mismo ay hindi nakasimba ng time na yon dahil kailangan niyang pumasok sa eskwelahan. At grabe yung katapat. At ganun din dapat tayo kahit walang nakakakita. Amen? Alam dapat natin na dapat tayong maging tapat sa Diyos. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ano pa yung standard ng Panginoon? Inuuna ang iba. Amen? Hindi ang ating sarili, kundi ang iba. So, sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako para sa mundong ito. Para na ako sa Diyos. Amen? So ngayon, nalaman mo na ang identity mo, kailangan mo namang malaman ang tamang lifestyle. So ito na yung sermon ni Jesus nung pagkatapos niyang sabihin na ikaw ang asin at ilaw. Mahalaga na malaman natin ang identity natin dahil madali tayong maapektuhan sa mga bagay-bagay. Tama? Kapag hindi mo alam kung sino ka, yung ibang tao ang magdidikta ng buhay mo. Tama? Madali kang maapektuhan kung sino yung kasama mo. Kaya madalas kapag yung mga kabataan, lagi nilang sinasabi, nababarkada ka kasi, kung sino-sino kasi ang nakakasama mo, kaya yan, napapainom ka, napapasigarilyo. Madali kang maapektuhan kapag ikaw mismo, hindi mo kilala ang sarili mo. Kasi sila ang nagdidikta sa kung anong gagawin mo. Amen? So, unang sinabi ni Jesus kung ano tayo. So, at kung paano tayo dapat mamuhay, ito yon. Point number 1 ko po, mga kapatid. Sayang, hindi ko na-set yung timer ko. Kasi yun yung unang tinuro ni Alejandro sa akin, mag-set ng timer. Sana yun man lang, sana nakuha ko, no? Amen? The point number 1, lifestyle begins with Jesus, not with your effort. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 17, ito na yung pagkatapos ng salt and light, katuruan tungkol sa kautusan. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Amen? So, si Jesus, isinakatuparan niya ang kautusan, hindi para ipawalang bisa ito. Amen? So, hindi tayo nagkaroon ng tamang lifestyle kung hindi natin tinitignan, hindi tayo nagkakaroon ng tamang lifestyle kung hindi natin tinitignan si Jesus bilang guide natin araw-araw. Kasi siya yung sumalo sa'yo sa mga bagay na hindi mo naman talaga kaya. Amen? So, example na lang nung
gumawa ako ng mga example dito. So sa example na lang, kung walang Waze o Google Maps, maliligaw ka, tama? Sa pupuntahan mo. Hindi niya tinapon ang mapa, kundi tinuro niya sa atin kung ano yung tamang daan. Amen? Sana nagagets ako ng lahat. So, si Jesus, hindi niya tinapon yung mapa, hindi niya binali yung kautusan, kundi itinuro niya kung paano mo dapat ito sundin. Amen ba? Isang malakas na palakpak naman para sa Panginoon. Grabe na lagi nating tinitignan yung sarili natin na hindi natin kaya. Pero alam mo ang totoo, ginawa na ng Panginoon eh. Tinapos na ng Panginoon. Susundan mo na lang siya. Amen ba? Susunod ka na lang sa kung ano yung ginawa niya. At sinasabi niya, para maging lifestyle mo yung buhay ng Panginoong Jesus araw-araw. Amen? So, kailangan ikaw mismo, alam mo kung sino ang sinusundan mo. Alam mo ang identity, kapag nalaman mo ang identity mo, unang gagawin mo, kailangan maging guide mo ang Panginoong Jesus araw-araw. Amen. Kasi kapag wala kang guide, ikaw mismo mawawala ka. Alam niyo po kahapon lang, dahil sobrang layo po namin, nasa Fairview po kami, NU Fairview, dahil hindi po ako naglagay ng mapa po sa harapan ng sasakyan, naligaw po kami. Sabi ko sa kanya, hindi, alam ko na yan. Kasi ilang beses na po kaming nakapunta sa NU Fairview at talagang sinabi ko sa kanya na kay Mo Ira na, alam ko na yan, alam ko na kung saan liliko, alam ko na, kabisado ko na yan. Pero nung time na yon, talaga namang, naligaw kami, napalayo kami. At minsan ganun tayo sa buhay natin. Amen ba? Na minsan, dahil nasasanay na tayo, hindi, alam ko na yung gagawin ko, hindi ko na kailangan ng Panginoong Hesus, hindi ko na kailangan ng guide. Ano ba yung mga guide na yan? Kaya ko nang mabuhay ng mag-isa. Pero, alam mo sa totoo, araw-araw, kailangan natin ng Panginoon. Hindi tayo mabubuhay ng maayos kapag hindi natin sinunod ang Panginoong Hesus. Kailangan mo ng guide araw-araw. At walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Isang malakas sa palakpak naman para sa Panginoon. So, point number 2 ko po mga kapatid, mabilis lang ako, 4 lang to dahil ayoko masyadong magtagal. Word over word. Amen? Sabi dun sa Mateo chapter 5 verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So, kahit na mawala ang lahat ng bagay sa mundo, ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay mananatili at marami sa atin. Mas pinipiling pahalagahan yung mga bagay dito sa mundo kesa sa kung anong gustong gawin ng Panginoon, kesa kung anong gustong gawin para sa iyo ng Panginoon. Amen ba? Marami tayong bagay na pinapahalagahan araw-araw, pinag-uubusan ng oras araw-araw, kesa magbasa ng salita ng Panginoon. Tama? Pero, ang sabi sa kanya mga salita, mananatili kailanman ang salita ng Panginoon. Pero ang mga bagay dito sa mundo, maglalaho yan. Marami sa atin palaging sumusunod sa uso. Tama? Hindi naman mali. Pero kapag dun ka na palaging nagbababad, dun mo na inuubos yung lakas mo, yung oras mo, at parang dun ka na palaging sumasaya, hindi na sa buhay na kalooban ng Diyos para sa'yo, hindi na yan tama. Amen? Dahil sabi nga ng ating pastor na iba na tayo. Hindi na tayo katulad ng mga nasa mundo. Tayo ang asin at ilaw sa mundong ito. Kaya dapat iba ang ginagawa natin kaysa sa mga tao sa mundo. Amen ba? So sana naiintindihan ako ng bawat sa. So hindi dahil narito ka sa mundong ito, ay magfo-focus ka lang sa kung ano yung mga bagay na naririto. Kailangan mo rin malaman kung ano yung gustong gawin ng Diyos para sa'yo. Amen ba? Kailangan, hindi lang tayo basta nagfo-focus
o nag-uubos na mga oras natin sa mga bagay na maglalaho lang. Mabilis na ngayon ang paglalaho ng mga bagay-bagay na para bang lagi na lang tumataas, lalo na ang mga cellphone, lalo na ang iPhone, di ba? Kakalabas lang ng 16, meron na agad 17. Susunod, meron na yung 18, Android 17, Android 18, naging Dragon Ball na po. Amen. Amen. Maraming bagay, yan, talaga namang napapatawa ko. Marami tayong bagay na ginugugol at pinagkakaubusan ng oras dito sa mundo. Pero sa salita ng Diyos, hindi tayo nagbababad. Yun ang totoo. Amen? At isa yun sa mga bagay na dapat maging lifestyle natin. Dahil alam mo na ikaw ang asin at ilaw, dapat ikaw mismo, hindi ka lang basta nagbabasa ng Biblia, dapat ikaw din mismo, inaaral mo kung ano yung gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. Dahil yan yung magiging guide mo. Ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, wala nang iba, kundi yan yung magiging mapa natin sa buhay natin dito sa mundo. Amen ba? Isang malakas na palakpak naman para sa Panginoon. So, lifestyle mo dapat ay nakabase sa salita ng Panginoon, hindi sa uso sa mga bagay ngayon. So, point number 3 ko po, mga kapatid, your life is your loudest preaching. Nung nabasa ko to, sabi ko, siguro parang puro puro salita na lang ako. Pero sabi doon, your life is your loudest preaching. Kahit hindi ka magsalita, kaya mong magturo. Kung iniisip mo sa sarili mo na hindi mo kayang humarap sa maraming tao, okay lang. Yung buhay mo, yung magsasalita para sa kanila. Sabi dun sa Mateo chapter 5 verse 19, ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Hindi sapat na alam mo lang ang kautusan. Dapat sumusunod ka rin. Hindi sapat na dapat sumusunod ka lang. Dapat nagtuturo ka rin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, yun ang utos ng Panginoong Hesus. At kung ikaw yung tao na feeling mo hindi mo kayang magsalita, yung buhay mo ang mangungusap sa mga tao nakakakita sa iyo. Sabi ko, napaisip ako na, Lord, lahat ba ng marami ba sa mga nakakakita sa akin ay nakikita ba nila yung pagbabago sa buhay ko na ginawa ng Panginoong Hesus? Dapat ganun din tayo. Amen na hindi tayo araw-araw nagpupunta lang sa church para maging kapareha lang ng katulad ng dati. Kundi dapat araw-araw, unti-unti, nagiging kamukha natin ng Panginoong Hesus. Tama ba? Dapat yung buhay natin, yung pinakang nagtuturo sa ibang tao na mga nakakakita sa atin. Okay lang kung sa ngayon, iba yung pagkakakilala nila sa'yo. Okay lang kung sa ngayon, na para bang feeling nila walang nagbabago sa'yo, pero magpatuloy ka lang. Amen? Hanggang sa makita nila na iba kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Iba kapag kasama mo ang Panginoon. Iba kapag ang guide mo ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita. Amen ba? Isang malakas na palakpak naman para sa Panginoon. So, hindi lang sapat na alam natin kung ano yung mga kautusan ng Panginoon, kundi dapat sinusunod natin ito. Hindi lang sapat na dapat sinusunod natin ito, kundi dapat itinuturo natin ito sa pamagitan ng ating buhay. Yun ang pinakamagandang magagawa mo. Amen? So, kaya nung nabasa ko ito, sabi ko, Lord, gusto ko na lahat ng mga tao o karamihan sa mga tao na makakakita sa akin ay yung alam nila na dati hindi naman talaga ako ganito. Dati hindi naman ako nagsasalita sa harapan. Dati hindi naman ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi ako tumutugtog sa Panginoon. Pero
binago ako ng Panginoon. Amen? At maging ikaw, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Amen ba? Hanggat humihinga ka, hanggat nabubuhay ka, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Yung buhay mo ang pinakamagandang patotoo sa ibang tao. Amen? Alam ko mahirap to. Kasi maraming araw sa buhay ko, yan alam yan ng mga leaders na kahit nagsisimba ako, tumutugtog ako sa stage, naglilingkod ako sa Panginoon, may mga bagay na hindi talaga ako maiwasan. Naalala ko nung nag-confess tayo kung ano yung mga bagay na ginagawa natin noon na kahit tayo yung mga Kristiyano pa. Alam niyo po ba na kahit nakakakilala po ako sa Panginoon, dati nagiinom po ako. Pero hindi po ako lasinggero ha. Nagiinom lang po pero hindi po naglalasing. Pero simula nung nag-confess ako noon, hindi na po maalala ng mga leaders, pero nandun pa po tayo sa Pulse and Gals. Amen, sa tahanan po ng ating teacher Marie, nag-confess ako sa ating pastor at sa mga leaders. Sabi ko na ganito yung ginagawa ko kahit naglilingkod ako sa Panginoon. At simula nung itinigil ko na. Kasi ako mismo nahihan ako sa Panginoon na para bang araw-araw binabago niya ako, pero balik na lang ako ng balik sa kung ano yung ginagawa ko na hindi naman talaga para sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, na nabago talaga, na kahit pilitin ako ng mga kaibigan ko, totoo po yan, kasi madalas nagsasama pa rin kami, nagkikita pa rin kami, nagbabanding pa rin kami ng mga kaibigan ko, at lahat ng mga kaibigan ko ay mga babae. 11 po kami at 10 silang mga babae. Ako lang po yung lalaki. Kaya yung iba akala, Becky ako, pero hindi po. So, binago na po ako. So, kahit nakakasama ko sila, at alam niyo po ba ang sinasabi nila sa akin, madalas, lalo na kapag nag-e-enjoy sila, kapag may event, isang tabi mo muna si Lord. Yan yung lagi nilang sinasabi, isang tabi mo muna si Lord. Pero hindi ko kayang baliwalain yung bagay na binago sa akin ng Panginoon. Kahit na minsan parang, alam niyo yung parang, sige na nga, parang gusto ko na sundin yung kahit isang isang baso lang, kasi parang hindi ko po namimiss pero alam mo yung parang pinipilit ka nila, pero pag alam mo yung kahabagan ng Panginoong Hesus sa'yo, ikaw mismo mahihiya ka. Yun yung nangyari talaga sa buhay ko, at yun yung pinakamalaking testimony na ma-share ko sa bawat isa, na hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Nandito ka man palagi sa church, at alam mo na may mga bagay na hindi mo dapat gawin pero nagagawa mo, hindi pa huling lahat para sa iyo. Dahil mararanasan mo yung kahabagan ng Panginoong Hesus. Ba't ako naiiyak? Siguro kulang lang to sa communion. Amen. Amen. So, grabe yung buhay na naranasan ko sa Panginoon. Kaya ikaw mismo, dapat yung buhay mo yung maging patotoo mo sa maraming tao. Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangang matakot para magsalita sa harapan, kundi yung buhay mo mismo yung magsasalita at magpapakita kung gaano kabuti ang Diyos sa mga nakakakita sa iyo. Isang malakas na palakpak naman para sa Panginoon. Hallelujah. So, last point ko na po to. Point number 4, heart over image. Sabi sa Mateo chapter 5, verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So bakit ito sinabi ng Panginoong Hesus? Marami sa atin, sumusunod lang tayo dahil iniutos. Sino dito nakaranas na sa mga magulang natin na sumunod lang naman talaga tayo kasi dahil iniutos? Dahil
ayaw nila na magalit sila, pero hindi mo naman talaga sinunod sila dahil mahal mo yung pagsunod. Amen ba? Yun yung gusto ng Panginoon na hindi ka lang basta sumusunod dahil ito yung sinabi ko, kundi dahil mahal mo yung pagsunod. Amen ba? Mahalaga sa Panginoon yung nasa likod ng pagsunod mo. Kung sinunod mo ba talaga siya dahil nasa puso mo o sinunod mo lang dahil sinabi ng Panginoon? Yun yung hinahanap ng Panginoon, kaya niya to sinabi na sabi doon, tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil noong mga time na yun na sumusunod lang sila sa kung anong sinasabi sa kautusan, pero hindi talaga nila mahal ang pagsunod. Amin ba? Dapat maging puso natin yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Sana naiintindihan ako ng bawat isa dahil hindi tinitignan ng Panginoon kung sumunod ka ba talaga o hindi. Tinitignan niya kung ano yung nasa likod ng pagsunod mo. Amen? Kung bakit ka ba talaga sumunod? Dahil ba naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon kaya ka sumunod? O dahil lang sinabi? Sino dito ganun? Dahil lang sinabi ng mga magulang, susunod siya. Pero hindi naman talaga niya mahal yung pagsunod niya sa kanyang mga magulang. Dahil lang ayaw niya lang mapagalitan. Ayaw niya lang maparusahan. Pero ang totoo, sumunod siya, ganyan. Nagdadabog. Sumunod siya, marami siyang sinasabi sa likod ng kanyang mga magulang. Bakit na lang lagi kasi ako na lang laging nakikita? Ikaw yung malaki. Amen. Ikaw yung nandyan eh. Amen. So, kailangan alamin mo sa puso mo kung bakit ka talaga sumusunod. Amen. So, ang gusto ng Panginoon na ikaw mismo sumusunod ka, hindi lang dahil iniutos ng Panginoon, kundi mahal mo ang Panginoon, kaya mo siya sinusunod. Amen. Isang malakas na palakpak naman para sa mga Panginoon. Dahil ang mga Pariseyo po, nung time na yon, gumagawa sila para makita, para mapansin. Mabait kapag may audience, sinong ganon? Parang kapag maraming mga nakakakita sa kanya, talagang napakagalang niya, nagbibigay siya. Amen? So, holy kapag Sunday. Pero pagkalabas ng church, iba na yung ginagawa. Pero tayong sabihin mo nga sa katulad, tayong mga Kristiyano, tapat kahit walang nakakakita. Amen? Dapat maging tapat kahit walang nakakakita. Mabait, magalang kahit walang reward. Amen? Hindi tayo nagpapakitang tao lang. Amen ba? Hindi lang banal kapag nasa harapan ng kamera, kundi buong buhay natin, araw-araw dapat merong nakikitang kabanalan, lalo-lalo na kapag wala tayo sa tahanan ng Panginoon. Dahil alam natin na isang araw lang naman tayo nandito, pero 6 na araw nasa labas tayo. Nagtatrabaho tayo sa labas. Amen? Nag-aaral tayo, kasama natin yung mga taong hindi naman talaga nakakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan nakikita yung kabanalan sa buhay natin. Amen ba? Dapat maging iba tayo sa mga tao na nasa labas. Kung sila hindi nila alam yung identity nila, ikaw dapat alam mo na para ka sa Panginoon. Na ikaw asin at ilaw ka ng Panginoon. Ikaw yung magpapaalat. Ikaw yung ikaw yung titignan ng mga tao na, ay, naglilingkod kasi yan. Si Cesar naglilingkod kasi yan sa Panginoon. Kaya sobrang magalang niya sa lahat ng mga matatanda. Si Cesar naglilingkod kasi yan sa Panginoon. Kaya nakikita ko yung pagbabago sa buhay niya.
Amin ba? Dapat tayo mismo, yung buhay natin, hindi yung kung ano yung ginagawa natin, kaya tayo nagiging salt and light sa mundo, kundi dapat yung buhay natin, yung mismong asin at ilaw sa mundo. Nakuha ko ng bawat sa, hindi yung kung ano yung ginagawa mo, kundi kung ano yung buhay mo sa Panginoon. Kaya ka nagiging salt and light sa maraming tao. Amen ba? Isang malakas sa palakpak naman para sa Panginoon. Hallelujah. Malapit na po akong matapos at meron na lang po akong 8 minutes. Yan. Nakapag-timer pa ako. So, ang mga Pariseo po kasi noon ay sa panlabas lang sila sumusunod. Kapag nakikita lang sila ng mga tao. Pero sa pagiging Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, puso ang importante. Amen? Puso ang importante sa pagsunod. Kung walang puso sa pagsunod mo, dapat matutunan mo, ngayon pa lang matutunan mo na magkaroon ng puso sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan palitan ang lifestyle mo kung hindi mo kilala ang identity mo. Ay, pilitin. Hindi mo kailangan pilitin ang lifestyle mo kung hindi mo kilala ang identity mo. Doon ko lang nalaman na kaya pala tinuro ng Panginoon na ikaw ay asin at ilaw dahil dapat ito yung maging lifestyle mo. Amen? Na kaya sinasabi sa iyo ng Panginoon na ito ka, you are the light, you are the salt and light, dahil ito dapat yung maging lifestyle mo. Ito dapat yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen ba? So, sa umagang ito, kailangan ikaw mismo nagpapag-guide ka sa Panginoon dahil alam mo na asin at ilaw ka. Dahil nalaman mo yung mismong identity mo sa Panginoon, kailangan sundin mo kung ano yung kautusan niya. Amen? So, sinabi ko to kanina, pero alam ko na hindi madali ang maging salt and light sa mundong ito. Dahil mas marami ang mga taong hindi naman talaga sumusunod sa Panginoon. At mas kokonti yung mga taong alam nila yung dapat nilang ginagawa para sa Panginoon. Pero gawin mo pa rin kung ano yung hindi yung kung ano yung tama, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon. So ngayong umaga, gusto ko na maintindihan mo at malaman mo na hindi yung sinabi ng Panginoon sa iyo na ikaw Rica, ikaw Angge, ikaw Cesar, tayong lahat ay magiging ilaw at asin dito sa mundo. Hindi yung sinabi ng Panginoon dahil lang sumusunod ka sa Kanya. Kundi sinabi niya yon dahil alam niya na kaya mo. Amin ba? Alam ng Diyos na kaya natin. Pwede ba tayong tumayo sa umagang ito? Sabi ng Panginoon, you are the light. You are the salt. Hindi niya sinabing, subukan mong maging asin at ilaw. Hindi niya sinabing, planuhin mong maging asin at ilaw. At lalong hindi niya sinabing, balang araw, magiging asin at ilaw ka. Kundi, una pa lang, sinabi niya, you are the salt and the light. Dahil yun ang tingin sa'yo ng Panginoon, dahil ganun kanya ginawa. So, hindi mo kailangang mahirapan. Kasi yun ang pagkakakilala sa iyo ng Panginoon. Kung ang pagkakakilala mo sarili mo ay iba sa pagkakakilala mo sa Panginoon, bakit sa ngayon hindi mo pagkatiwalaan ng Panginoon na kaya mong maging asin at ilaw sa mundong ito? Si Lord, diniretso niya agad.
You are. Sinabi niya, ikaw mismo. Ito ka. Hindi niya sinabing magiging ganito ka. Hindi niya sinabing planuhin mong maging ganito ka. Hindi niya sinabing balang araw magiging ganito ka. Kundi sinabi niya, ikaw mismo, ilaw at asin ka sa sanlibutan ito. Kaya dapat alam mo at kilala mo ang sarili mo. Hallelujah. Pwede ba tayong manalangin?